sa queer stories when I was younger. And then this one, you decided na open ending siya, no? Why decide on an open ending? Kiwi or Nigel? We wanted open endings to be as realistic as possible. And I think kaya rin nagre-resonate siya with most of the audiences kasi para silang inaatake ng pelikula. So, kung gusto natin as real as possible, open endings dahil hanggang buhay. Pwede maging masaya, malungkot, marami pang pagdadaanan. Kaya we really decided na buksan yung ending dahil baka hindi pa siya tapos. Okay then, Nigel. Okay, so Nigel, I saw your other films, no? So yung kay Shirley with Regine Velasquez and then with Miel, no? Yung Dalaginding. Tapos ito, something different. Why decide on a queer story this time around? It's dream ko talaga makagawa ng queer stories pero hindi ko siya pinipilit. I think ito yung right timing nung nag-decide kami ni Kiwi. Nung may pumasok sa aming idea na magkwento tungkol nga sa apat na queer women in their early 30s. I think ito yung tamang panahon at oras kasi nasa early 30s din kami. So para talagang nasa early 30s kami. So kung yung kwento ay lived experience talaga namin ni Kiwi. Yung characters ay hango sa different stages ng life namin ni Kiwi. So ito yung first at hopefully dito yung last. Pero ang lagi kong gusto talagang gawin ay women's stories. Shirley, talagang din si Isang. So ayan. So speaking of the right time, parang na-interview yata si Miss Janela na parang ang tagal na niyang gusto, no, na magkaroon ng or mag-star sa isang queer story, no, starting with nung siniship sila ni Jane De Leon sa Darna. No, so this time around, how did they convince you, or ito na ba yung they didn't have to convince me. It wasn't hard. Actually, natouch ako kasi when I heard about this project from a friend of mine, a director. I was doing Fleeting when I heard about this project. And sabi nung si Katsi, the director of Fleeting, she told me about it. Sabi niya may friend daw siya na they want to get me daw for this project. Sabi ko, what is it about? Sabi niya, ano siya, queer. Sabi niya, di ba gusto mo yun, ganyan. So I was like, yes. And then, natouch ako kasi si Direk Nigel. Sinulatan niya ako ng personal letter. And kung mababasa niyo yung nakasulat doon, sobrang, paano ka naman hindi? Sobrang, so, didn't take convincing at all. I instantly fell in love with the project. I was just so happy to be a part of it. Congratulations. Punong-puno ka raw pwede ka raw iba't ibang emoji, ano, pag kinapture yung kanyang reaction ni Charlie, ano nga pa nga? Charlie? Hindi, Charito Lin. Charito Lin. Yeah, De Charito Guzman. Lin. Okay. Sige, Miss Jasmine, so coming from nagiging meme ka with the Patty with an H, and now, this time around, ano, Mateo with a double T naman. Ano yan? Hannah with an H. H. Ayan. And Mateo with a double T. No? So ito naman, how did you attack, no, yung role as Hannah? Siya kasi yung dapat hindi mahirap na mag-oo kung tinawagan mo siya. Kung tinawagan ka niya, ni Hannah, tapos mag-ex kayo, dapat siya yung lovable pa rin kahit nag-break kayo. Dapat siya pa rin yung kahit na hindi pala meant, it's still okay to be friends after. So I had to make sure na with her type of personality, she's always with reason. She's always balanced in her thoughts, and she's learned the hard way in life, losing her parents at earlier than her friends, managing herself, her independence, growing up, and enjoying her own company, but at the same time still feeling like I think kailangan ko pa rin ng friends, and these friends just happened, the closest friends just happened to be her exes. And so
ang hirap nun kasi ako, I'm not friends with my ex and it's not something I see that hindi ko siya ima-manage, kumbaga, for myself just because I need a friend. But that's the difference, no, here that we see then. So, it's really a balance for Hannah. Hindi siya pwedeng sobrang on one side or the other. So now, I'll ask first yung award-winning team, no? From the short film. Last year, yan, si Chad, tsaka si Sam, ano? So coming from the award-winning short film, now, no, what led you decide to team up with Nigel and KB for a full-length film, na queer story? Kasi ano naman talaga, ako kasi production designer talaga yung work ko. Si Chad ay assistant director. Yung paggawa ng pelikula ay paggawa ng short nung ginawa namin yun kapag meron na kaming Cross my heart and hope to die. Yan, pag meron kaming time at pera, no? Pero ang trabaho talaga namin ay ako ay isang PD talaga, si Chad ay AD, and pero nung nilapit naman sa amin tong project ni Tin Velasco, yung producer, parang sabi niya naman, up to you kung gusto niyo kasi nga hindi rin ganun kalaki yung magiging budget for the film. Pero to be honest, sabi ko super excited ako na ma-offer kasi first time ko mag-shoot ng feature film dito sa Pinas. And super dali rin mag-onboard kasi gusto mo yung material, pag gusto mo yung mga tao na kasama mo. So I think yun yung mga important factors para maka-oo agad dun sa pelikula. Chad? Well, iyon din. Kasi nga, bilang close friend din namin yung producer, parang yung feeling na gagawa ka ng isang pelikula kasama yung mga kaibigan mo, isa siyang magandang feeling. Kaya parang yun din yung ginol namin with working on the film. Kasi parang sana pag pumunta, even yung mga artista, yung ibang staff, parang sana pumunta sila on set na parang magkakaibigan lang kaming lahat. Tapos tinanggap naman po kami ng buong-buo ni Nigel sa ni Kiwi kahit na po hindi po kami, kahit ito lang kami. So, thank you po. Kahit UST versus UP, no? Yeah. Uy! Sige. Okay. Sige, ano tayo? Kasi this is something siguro na refreshing for the audience. Kanina, katabi nyo ako, parang maraming kinikilig. And then all happy feelings ito. How important, referring to Ma'am Jing, no? How important is a film like this one to the current generation? Seryoso naman. Oo, ganyan. Actually, thank you, Nigel, for inviting me, and thank you for this film. Matawa lang kami ng tao ni Dennis kasi nandito na kami sa, ayun, si Dennis, hello. He's the, si Dennis syempre ng Sinimalaya, tsaka yung the ultimate gay guy. And lahat kami nakarelate kami kasi pareho kami may mga ex na friends pa rin. At tsaka yung chosen family talaga, it's very common sa LGBTIQ community. Na ako, I'm still friends with my ex na may co-parenting kami. Tapos, talaga yung redefining na ano yung love life. It's not just a partner. It's also your friends, your families, talaga na who really accepts you. And ang ganda ng ganitong film na hindi yung in your face na kawawa kami lagi. Diba? Yung parang mamamatay, natatakot ako, baka may mamatay. Tapos, alam mo yun yung hindi dapat lahat tayo yung lesbian na will end up with a woman na we have to celebrate love in its diverse forms. Kasi lalaki pa yan sa babae or polyamorous pa yan, at least may yung totoong feelings talaga na caring and responsibility. And sana magkaganon pa rin tayo ng films kasi anyway, it's debunking stereotypes and it's helping at least kahit paano yung increase yung tolerance and hopefully acceptance in society. And world peace. Okay? Thank you. No? So yan, parang na-invite ko rin kasi sana si Dr. Cherish Brillion kasi siya yung nag-guide sa akin kapag ganito yung mga stories. Pero unfortunately, busy siya. Meron lang ako mga tanong doon sa, na-notice ko lang kasi siya na yung music, the sound manager, flying EPs, pero si Lian, di ba meron siyang musical pair, no? Lian and Nara. Parang nag-wonder ako bakit walang Lian and Nara na song here.
Walang budget. Hindi. Kasi, well, personal preference namin yan ni Kiwi. Ayaw din namin na, gusto namin siyang ilayo, gusto namin na makilala si Lian as an actor. So, ayaw, as much as possible, ayaw talaga namin gumamit na may makikita ka. Mukha ni Lian yung makikita, mas makikita mo sa subs, Lian and Nara song playing. Parang siguro ano na namin yun. Yun nga. Yes, conscious decision siya. So, gusto namin siya as an actor. Kilala na natin siya as musician. So, I think nag-work naman. Napaka-natural ni Lian dito, no? Yes. Yan, as Mihan. Ayan, baka may questions na from the audience. Baka na 20 minutes lang kasi tayo. Yun, Dalian nyo yun. Dalian nyo lang. Sige po, pakilala muna tapos kanino po naka-address yung question? Hello po. Po si Rome de la Cruz. Actually, ito po yung last Cinemalaya film ko. So napanood ko lahat and ito po talaga yung the best. Thank you! So, few comments lang. Actually, kanina pa akong umingiti. Hindi naman ako lesbian. Wala naman ako lesbian barkada. No? And I think it's a testament to how human the story is. Kasi parang some slices of it, nagkaganon na akong moment. Na-feel ko na to before, pero not full experience. So, siguro yung question ko is about sa characters. Kasi I wanted to know yung parang design peg nyo for each. Like for example, yung character ni Janela, did you base it off of Janela herself? Na may ini-inject pa ba siyang personality niya doon? And yung character naman ni Jasmine, was it a template lang na parang, the nice friend nga, the lovable ex. Tapos, yung names din nila, saan ang galing yung mga names nila? Okay, sige, Charlie and Hannah. O si Charito Lynn. Sige, si Kiwi sasagot din sa character. Sa names, ito, kwento kasi niyan. Di ba nag-undergo lahat ng top 10 sa workshop? So, nung nag-undergo kami ng workshops, iba pa yung pangalan ng 4. Ang pangalan nila ay Stella, Pauline, Therese, and Miriam. So, ano siya, di ba? Parang tawag dito, yung mga names ng mga all-girls school. Tapos parang nagising ako isang umaga, sabi ko kay Kiwi, hindi, mas gawin nating tao yung pangalan. I mean, pwede namang mangyari yon. May mga magkakaibigan na gano'n. Pero mas gusto ko na mas realistic, mas tao. So, nung binabasa namin yung character description nung queer woman ABCD. Tapos, okay, si Charlie ay mukhang Charlie. Gusto namin ng pangalan na pwede sa lalaki at babae. Parang gano'n. Nagamit na kasi yung George, House of Us, Alex, baka bukas, nagamit na. So, Charlie. Tapos, yung dalawang mask representing, gusto namin na yung full name nila ay very Pinoy, tapos hindi mo akalain na yun yung full name nila. So, Amihan agad, di ko alam ba't Amihan. And then Marikit, yung Marikit ay based sa isang character na sinulat ko before. And then si Charlie, si Hannah, based siya sa isang friend ni Kiwi. Nandito ba siya? Wala. Na ganun kaganda. Na ganun kaganda. So ganun. Mukha siyang Hannah. Si Jasmine mukhang Hannah. Parang ganun lang siya kabilis. Tapos parang nag-work din agad. Ayun. Yung Charito Lynn, hinabo lang namin siya after mag-shoot. Parang sabi ko, ayoko na Charlie yung full name niya. Parang hindi yung papangalan ng nanay niya. So nag-isip kami, Charito May o Charito Lynn. Tapos doon na kami sa Charito Lynn. Yung characters, bago sila dumating sa mga artista, gawa na sila. But syempre, meron silang freedom na mag-inject pa rin ng dagdag nila. Palagi naman ganun, collaboration siya. Although, alam ni Janela to, nung sinusulat ko yung script, siya na talaga yung Charlie in mind ko. Sa kanyang be careful acting. Be careful with my heart. And oh my G acting. Yun yung in-imagine ko. So, talaga, jumakpat talaga kami nung nautusan ni Direk Nigel. Dapat pala nagpa-heart.
Ayun, baka may questions pa from the audience. Ayun, dito po sa harap. Madali lang. Hi, hello. Hi. So, kilala nyo naman kami. We've already seen the film multiple times. And congratulations on the film. Everyone, direct, the cast, TV, and our staff. Congrats po talaga. So, in honor of the bar scene between Mihan and Charlie, wherein a supposedly safe space was invaded, what would you like to say to anyone who has ever made a safe space feel unsafe? Kayo na bahala kung gaano kayo kagalit or not. Anyone? From the other panelists? Dami nyo ng spaces, dun kayo. That's right. You know what I'm saying? Hindi. Yun din eh. Yun lang yun eh, parang ang dami-dami yun ng space. Bakit pa kayo pupunta sa safe space namin? Ano? Saan? Matuto kayo saan? Matuto kayong rumispeto, sabi ni Jasmine Curtis. Ayun lang muna. Yun na yun. Yun na yun. Okay, anyone else? Ayun, sa taas. Hello po. Gusto ko lang po sabihin na ang angas po ng production. Yes! Okay, my question po is, are there any characters or storylines that you wish that you would have gotten more into sa film po? Alam ko po na yung concept ay open endings, but like, I'm just curious po if feeling nyo po may mga aspects na underutilized pa. Yes, thank you. Kung pwede kami magbigay ng 2 hours per character, gagawin namin siya. Pero kailangan namin ng runtime na kaya ng ADHD ng mga tao. So, kami na yung nag-adjust. But yes, marami pang kwento. Marami pang kwento na gusto namin ikwento tungkol sa mga characters. Sana mahanapan namin ng avenue for it. Especially family life ni Kit, diba? Yung religious parents niya, family ni Charita Lynn. Ayan. Parang curious kasi paano namatay si Tiff, for example. Oh. Yan, ano. Yeah. Oh, may reason na kami kung bakit, pero yeah, hindi siya nasama. So, pero lang yung isa kasing scene, yung hinihintay nila si Hannah, tapos dumating siya doon sa restaurant. Parang sila lang yung naririnig na voices doon sa restaurant. Yan. Parang walang ibang voices from the other customers. Yan lang yung napansin ko. Kasi the rest, parang alam mo na meron eh. Deliberate pa yan. Doon lang sa scene na yan. Antok pa yung mga talent. meron yun sa baba. Galing baba. Nasa baba sila. Okay, sige, baka may isa pa before we wrap up. Sige, one last. Wala na. Sige, how important... Ayun, meron pa. Isa pa. Ito. Asan na yung mic? Ay, isa na lang. Hi. Ang dami ko nang natanong actually kay Janela before. So, wag na sa'yo. Wag kang tampo. Sorry. Ang question actually is for Direk and kay Kiwi. Hindi ito mahirap. Si Lian, yung, we would say, the least experienced actress among the cast. What made you decide and what gave you confidence to give her arguably the meatiest, the most complex character among the 4 friends? First feature film ni Lian, pero hindi siya walang acting experience. She graduated theater arts yung course niya. So, yung totoo, napansin namin si Lian sa isang gig, pangalan niya No Boys Allowed. Tapos sabi ko kay Direk, ang cute, parang pwede natin kayo artista. Tapos ang ganda ng vibe niya. But we invited her to read. We invited her to read for a minor character, which is Rafa. For Rafa. Originally. So Rafa yung binasa niya, pero habang nagbabasa na siya ng Rafa, nag-chat na ako sa team, bigay niya yung script ng Kit sa kanang Mihan. So pinabasa namin sa kanya yung 2 characters. Tapos gulat kami. So na-shortlist siya dun sa 3.
Yes, maganda yung read ni Lian. Katulad nakita niyo naman yung naging performance niya. Ayun. Kaya parang kayang-kaya naman niya, reading pa lang. Lian, kung nasan ka man. Galing mo. And siguro one last, how important is, sorry, pwede ba? Sige. Yan, white, naka-lady in white. Wala na. What struck me most about it is how successful it is in being female-centered. So ang gusto ko pong tanungin is, what characteristics of the Filipino lesbian experience did you choose to highlight in this film to nuance and situate it not just as queer but as specifically lesbian? Lesbian ka, di ba? Bye. Bye din ako. Pag mahirap yung tanong, sa akin nakatap. Yung kita naman, is being friends with your exes. Sabi namin, it's always a punchline. Madalas, it's a joke. But actually, we wanted to highlight the depth of that, the depth of the relationship of lesbians with their partners. That you can smoothly transition from being lovers, from the romantic to the platonic. Nang ganun lang. Because at one point, sinasabi ko palagi sa kanila when I explained the story that, when women choose one another to love one another, they're already going to war. So, di ba, hawakan mo lang yung kamay ng partner mo. That's already a decision to go to war. So, hindi siya madaling bitawan because you're actually comrades, di ba? Sa isang gera together. So, kaya ang lalim-lalim ng relasyon na yun. Dahil at one point, kayo yung pinakamahalagang tao sa isa't isa. Kaya rin nakaka-transition siya to friendship that most heterosexual relationships cannot do. And even siguro, hindi ko sure about gay relationships, but with women, specifically lesbians, it's so easy with time. Diba? With time and pagpaprocess ng maayos. Ayun. Yun siya. Siguro what's one open conversation you would like for the audience to continue after the screening? Yun na lang for everyone. Or siguro kung sino na lang. What's one open conversation you would like the audience to continue after the screening? Okay. Aside from nakakakilig, nakakatuwa, at saka nakaka-relate tayo sa mga characters, sana it's a learning experience and it's seeing yung lens ng buhay ng mga lesbiana. Na it's not always rosy, it's not always fun, pero we really steal those glimpses of memories of fun, of love, and of lust, of everything, di ba? Kasi human beings tayo. Sana paglabas natin dito, remember, mataas ang tolerance pero we need your warm bodies to support the LGBTIQ communities. Yung mga anti-LGBTIQ, huwag niyong supportahan, please. Don't give them your money. And then, you live your authentic self kasi kayo mismo mga advocates kayo ng buhay natin. Diba? You be proud of who you are kasi we all deserve that love. You claim it, diba? Claim it every day. Yun na. And world peace. Derek Nigel? To add na lang din po, we hope then that this film will add dialogue or conversation sa pag-push further for equality. So, Jibil and so yung mga good reviews for open endings, malaking ambag siya para pag-usapan. Congratulations nga pala sa box office hit. Thank you. Para pag-usapan, of course, at marinig ng mga nasa taas, alam mo yun, yung pelikula, of course, aware na siya, pero kung malalaman nila ng madaming audience or madaming may gustong makapanood ng ganitong kwento,
malalaman nila yung buhay ng nasa community na pare-parehas tayo, equal tayong lahat. So sana, ayun, please share the word, share nyo sa social media, malaking tulong talaga siya sa community. Thank you. Anyone else? Maraming salamat, Direk Nigel, Kiwi, Jasmine, Janela, Jing, Sam at Chad. No? At maraming salamat sa audience natin ngayong gabi.